Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Sagittarius ay King of Cups. You're going to embody the energy of King of Cups sa ngayon. Sagittarius, you're going to be very compassionate, you're going to be very helpful, loving, kalmado lang, 'di ba? Maano kayo, tawag dito, charismatic kayo, maraming kaibigan, siguro din kayo, lapitan din kayo, no, ng mga tao na nangangailangan ng tulong, lalo-lalo na mga tao na nangangailangan ng advice, no? Siguro kayo yung laging nilalapitan, ano? We have 10 of Swords. Wow. So, ano to? This is a beautiful energy somehow, no? Because 10 represents endings and the beginnings. Pag meron magtatapos, meron magsisimula. So, which is really good kasi it's very promising. Whatever this is, no? Na naging sitwasyon ninyo, feeling ko, nasaktan kayo dito ng todo-todo. Baliktaran, ano, yung mga swords talagang tusok na tusok sa inyo, parang buong pagkatao ninyo dito talagang nasaktan, ano, every inch of your physical body siguro talagang feeling ninyo bugbog sarado kayo dito. So siguro naloko kayo dito, na-betray kayo, kaya you were so frustrated about what happened, no? At siguro kaya ganyan na pakiramdam ninyo because kung sino man ang nakapagdulot ng sakit sa inyo, sa kalooban ninyo, maybe minahal ninyo ang taong ito. Maybe nag-invest kayo ng emosyon dyan sa taong yan, pagmamahal, concern, yung ganon. Kaya nung ginawaan ka ng hindi magandang kaganapan sa buhay ninyo, nakapagdulot ng sakit, ng kalooban sa inyo ng bonggang-bongga, talagang nasaktan kayo dito ng todo kasi minahal nyo yung taong ito. So, maybe you were betrayed, no? By someone you love. Maaring person ninyo, maaring best friend ninyo, kapamilya ninyo, maaring ganon, no? Pero, nangyari na yan, matagal lang nangyari yan, at ngayon, siguro, although hindi pa kayo totally healed, pero sinisikap na ninyo ngayon na makarating na kayo doon sa pagtatapos ng healing process. Maaring meron na ditong forgiveness, maaring meron na ditong acceptance of what happened in the past, happened talaga, and it's already in the past, it's behind you. Kaya, feeling ko dito, handa na kayo na mag-move forward na sa buhay, no? So, what else? We have Tower energy. This is another transformation energy. So, this is another ending and beginning, no? Sagittarius. So, maybe meron ditong sudden changes na mangyayari. Merong mga biglaang pagbabago magaganap sa buhay ninyo sa ngayon. Hindi ninyo ito inaasahan, but, no, ang maganda rito, dadalhin kayo ng pagbabagong ito, ng changes na to, doon sa sitwasyon wherein you will be in alignment with your destiny. Kaya, sa una, mahirap, no? Kasi yung transition talaga, nakaka-overwhelm yan paminsan, no? But this transition is going to create an even more beautiful situation sa buhay ninyo in the end. So, what else? We have 4 of Wands, celebratory energy ito. Maaring meron dito ang isa-celebrate kayo. Birthdays, siguro may okasyon sa pamilya, reunion, kasalan, engagement party. Siguro din meron kayong pinagtagumpayang bagay, no? Sa ang pamilya ninyo, or maybe pinagtagumpayan ninyo and you want to celebrate that, no, with your family and friends. Kaya may kasiyahang magaganap. Strength, ayan, so feeling ko dito, this is hindi lang ito physical strength but also emotional strength. So activate your inner strength, no, and your courage dito, because sa dalawang sitwasyon na to, kailangan nyo talaga magpakatatag dyan. Kasi unang-una, ito mahirap-hirap na sitwasyon. Pero,
Ngayon, maglalakas ng loob talaga kayo na tapusin na, no, yung sakit ng kalooban na to. Kaya nga, you are moving on na sa buhay ninyo because you're not doing it for yourself. No, I mean, you're not doing it for the people who have hurt you, but you're forgiving dito, no? Kaya, kasi hindi kayo makakausad kung hindi kayo makapag-forgive, no? And even yourself, no, will be forgiven dito. Kasi nga, alam ninyo na wala namang papupuntahan if, no, magpapatuloy kayong i-harbor ninyo yung sama ng loob. Kaya, magpapatawad kayo, no, sa mga taong nakasakit ng inyong damdamin at pati na rin ang sarili ninyo. Papatawarin nyo din, no? At kailangan ninyo ng iba yung lakas ng loob for you to be able to do that, no? Forgiving is not easy, although you're doing it for yourself. Pero mahirap pa rin, di ba? Pero gagawin ninyo yon because mas pipiliin ninyo ngayon ang inyong sarili. Kung anong ikakabuti ninyo, no? You are going to choose that for now. Well, yeah, oh wow, so angel number 5555. So, maraming pagbabago. Napakalaking pagbabago ang magaganap dito sa buhay ninyo. We have angel number 5555. Ayan. So, you're getting that clarity of thought na sa ngayon. Kaya talagang maganda na ang patutunguhan ninyong direksyon sa ngayon. Malinaw na sa isip ninyo ngayon where you are heading. What path is best for you to tread right now. Malaking pagbabago, no? May mga opportunity din na dadating dito sa buhay ninyo para sa mga makakatulong sa inyo as you head towards these changes sa buhay ninyo. You aren't a victim of circumstance, rather you are the beneficiary of it. If that weren't the case, life would be pretty dull. You will set yourself up for success in the long run if you are willing to adapt to the shift. Everything is working out for the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out perfectly in the end. Kasi nga, you will be in alignment with, you are going to be in alignment with your destiny na at this time. Kasi dadalhin na kayo ng tower energy dito kung saan kayo dapat makarating at this time. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.